Hello, my name is Jordan Roger Beltran, SS1C, and my topic is resistance restoration. What strongly nullified the Japanese policy of attraction was the series of atrocities ranging from confiscation of personal goods to wanton killing of people. So yun nga yung mga Japanese is pumapasok sila sa mga bahay ng mga Pilipino at kinukuha nila yung mga personal goods nila, yung for example yung radio, mga gano'n. And then naging maharas yung mga Japanese sa Pilipino at nampapatay sila ng mga tao. There was the imposition of severe penalties for slight violation of the law. So yung mga nahuli nila na may violation is sinasapilitan nilang pinapainom ng galong-galong tubig. At yung pagbaw naman sa mga Japanese, yung mga Pilipino ay hindi, yun nga, hindi naman natin yun yung tradisyon dito sa Pilipinas. Kaya yung mga Japanese is ginagawa nila, sinasampal, mga ganon. The immediate retreat of General MacArthur to Australia o kilalang bilang General Douglas MacArthur ay ang pagtatapos ng pagtulong ng mga Amerikano sa bansa at ang mga Hapon ay sakop na nila ang buong bansa. Pero ang mga Pilipino ay naging matatag at inaasahan nila na babalikan sila ng mga Amerikano. Nasubuko yung Persa sa Bataan at Corregidor ay bumuo sila ng guerrilla unit o guerrilla groups na pinagsamang Amerikano at Pilipinong mga sundalo. Two Filipino captains, Guillermo Nakar and Manuel P. Enriquez. This was recognized as the first guerrilla regiment by USAPE headquarters. Walter Cushing. Si Walter Cushing ay isang American mine operator in the Mountain Province, led the first ambush against the Japanese. Cushing organized some 200 Filipino guerrillas sa kasamaang palad noong September 19, 1942. Cushing and two of his men were killed instantaneously by the Japanese soldiers. Other American officers who managed to escape from Bataan like Major Russell Boltman organized their own guerrilla unit. Si Russell Boltman pala ay nag-set up siya ng secret training camps para sa kanyang mga guerrilla. The North Luzon guerrillas were consolidated under his overall command. Si Governor Roque Ablan ay taga Ilocos. Si Governor Badudang Manuman ay taga Baguio. Ang mga guerrilla unit na ito ang naging dahilan kung bakit alam ni General MacArthur ang nangyayari sa Pilipinas. Sila din ang nagbabalita kung ano na ang nangyayari sa personang sundalo ng Japanese sa Pilipinas. Marcos P. Agustin, a bus driver before the war, formed a guerrilla unit centered in Antipolo. Ang nabuong guerrilla unit din na ito ay isa din sa pinakamalaki sa Luzon dahil sa pagiging kasapi nito mula sa iba't ibang sektor. Hunters ROTC or Reserve Officers Training Corps Guerrilla Group, headed by two young cadets of the Philippine Military Academy, Eleuterio Atiposo and Miguel Burr, was formed at Burr House in San Juan, Manila. After the surrender of Bataan, yung group is na-move sa Antipolo. During the latter stages of the war, the Hunters ROTC guerrillas cut Japanese communication lines. Pinasabog nila ang mga kalsada at tulay. Other guerrilla units were established in Central Luzon in Bulacan. Captain Alejo S. Santos. Si Captain Alejo S. Santos ay 31st Infantry ng USAPE na nakatakas sa Death March mula sa Bataan hanggang sa Betis, Pampanga. Siya din ay nag-organisa ng Philippine Legion sa kanyang bayan sa Bustos. Takbo ng bayan laban sa Hapon o kilala bilang Hukbalahap.
The organization was founded on March 29, 1942. Ang founder ng Hukbalahap ay si Luis Taro and Castro Alejandrino became second in command. Ang Hukbalahap din pala ay kilala na anti-Japanese at isinalaysay nila ang mga tagumpay ng Huk laban sa mga Japanese. October 20, 1944, nagsimula ang unting-unting pagbawi ng Amerika sa mga teritoryo na sakop ng mga Japanese sa Pinas, simula sa Leyte hanggang sa unting-unti na nilang napahina ang pwersa ng mga Japanese dahil sa mga sunod-sunod na pag-atake sa mga barkong pandigma at aircraft ng mga Japanese. Noong January 9, 1945 naman, upang muling bawiin ang Manila, naglanding ang mga Amerikano sa Lingayen Gulf. Mula dito, dinaanan nila ang Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang sa marating nila ang Manila. February 3 naman, 1945, 5:30 hanggang 6 p.m. ng gabi, tuluyan nang napasok ng mga Amerikano ang Manila. Pinalaya agad ang mga nakakulong sa University of Santo Tomas. Noong September 2, 1945, pormal nang tinanggap ng Japan ang pagkatalo nila. Thank you.